Magandang hapon po sa inyong lahat. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Genesis chapter 49, verse 1 to 28. Ang pahayag ni Jacob tungkol sa kanya mga anak. Ipinatawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi, "Lumapit kayo sa akin at sasabihin ko sa inyo ang mangyayari sa inyo sa hinaharap." Verse 2, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin, ako inyong ama ay sumadaling dinggin." Verse 3, "Si Reuben ang aking panganay na anak, sa lahat kong supling ay pinakamalakas." Verse 4, "Mapusok ang loob, baha ang katulad, bawat madaanan ay sumasambulat. Sa kabila nito'y hindi kasisikat, hindi mangunguna, hindi matatanyag, pagkat ang ama mo ay iyong hinamak. Danggal ng aliping asawa ko ay iyong winasak." Verse 5, "Simeon at Levi na magkapatid, ang sandata ninyo'y ipinanlulupig." Verse 6, "Sa usapan ninyo'y di ako sasali sa inyong gagawin. Hindi babahagi, kapag nagagalit agad pumapatay, lumpo, pati hayop kung makatuwaan." Verse 7, "Kayo'y susumpain sa bangis at galit sa ugali ninyo na mapagmalabis. Kayo'y magkawatak-watak sa buong lupain, sa buong Israel ay pangangalatin." Verse 8, "Ikaw naman, Judah, ay papapurihan ninyo, mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang." Verse 9, "Mabangis na leon ang iyong larawan, muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Judah ay leon, nahihimlay, walang mga has, lumapit sinuman." Verse 10, "Sitrong sa gisag ng lakas at kapangyarihan sa kanya kailanmay hindi lilisan. Mga bansa sa kanya'y magkakaloob, mga angkan sa kanya'y maglilingkod." Verse 11, "Batang asno niya doon natatali sa tanging pinili, mga damit niya'y doon nilalabhan sa alak ng ubas na lubhang matapang." Verse 12, "Matay namumula dahilan sa alak, ngipay pumuputi sa inuming gatas." Verse 13, "Sa baybaying dagat doon ka Zebulon, ang sasakyan dagat sa iyo kakanlaw. Ang iyong lupay aabot sa Sidon." Verse 14, "Malakas na asno ang katulad mo, Isakar, ngunit sa kulungan ka maglulumagak." Verse 15, "Nang kanyang makita iyong pahingahan, ang lupain dooy tunay na mainam, tiniis na niyang makubas sa pasan, pagpaalipin na kahit mahirapan." Verse 6, "Si Dan ay magiging isang pangunahing katulad ng ibang pinuno ng Israel. Ahas na mabagsik sa tabi ng daan, na handang tumuklaw sa babayong daraan upang maihulog iyong taong sakay." Verse 18, "Sa pagliligtas mo, O Diyos, ako maghihintay." Verse 19, "Harangin ni God ng mga tulisan, lalabanan niya at magtatakbuhan." Verse 20, "Ang bukid ni Asher ay pag-aanihin ng mga pagkain ng taong marangal." Verse 21, "Si Neftali naman ay tulad ng usam, malayat ang dalang balita'y maganda." Verse 22, "Si Jose na may baging na mabunga sa tabi ng bukal, nakatanim siya paakyat sa pader ang pagtubo niya. Mga mangangaso ang nagpapahirap, nahabol siya ng palasot sibat." Verse 24, "Subalit ang iyong busog ay mananatiling malakas, sa iyong mga bisig ay palalakasin, ang dahilan nito'y ang Diyos ni Jacob. Pastol ng Israel, matibay na muog." Verse 25,
ng iyong amay siyang sasaklolo, ang makapangyarihang Diyos magbabasbas sa iyo. Magbuhat sa langit, bubuhos ang ulan, malalim na tubig, na lupay bubukal. Dibdib na malusog, pati bahay, batay, pagpapalain, dit kanya, basbasan. Verse 26, darami ang ani, bulaklak ngayon din maalamat na bundok ay pagpapalain. Pati mga burol, magkakamit aliw. Pagpapalang ito, nawa ay makamit ni Joseng nawalay sa mga kapatid. Verse 27, tulad ni Benjamin, lubong pumapatay, sumisila ito ng inaalmusal kung gabi ang huli pinaghatian. Verse 28, ito 12 anak ni Israel at ngayon sila binasbasan ng kanilang ama ayon sa basbas ng angkop sa kanila. Ayan, isang magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, tulog-tulog pa ba? Di ba? Yan, gisingin mo yung katabi mo, sabihin mo, ang ganda mo, gwapo mo ngayong hapon. Yan! Kung inuna ng gisingin ni Makmak eh. Ayan, di ba? Ganda-ganda nila. Oh. Okay, so, nasa second to the last part na tayo ng Genesis. Ayan, praise God. Medyo mahaba-haba yung nilakbay natin sa Genesis and hoping marami tayong natutunan. Ano? Sobrang daming natutunan natin sa book of Genesis. Ngayon, nasa chapter 49 na tayo. And dito sa chapter 49 na ito, parang magre-recall tayo or something na ipapakita natin dito yung mga hindi naman tamang konting backward ng mga stories ng mga anak ni Jacob, ano? So may kita natin yan dito. Pero ako naniniwala po ako na ang bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang isinulat ang Diyos na buhay natin. Kanya-kanya tayo, iba-iba ang ating mga destination. I mean, lahat tayo pupunta ng langit. Iba-iba ang ating mga tinatahak ngayon dito sa lupang ito. Merong mga elite, merong tamang-tama lang. Kasi lahat naman po talaga tayo, may kanya-kanya po tayong buhay. Lahat, it is according na lang din sa sovereignty ng ating Panginoon. At doon, dito makikita natin, noong pinagpala ni Jacob, ang kanyang mga anak, ito ay nakabase sa, it is also a prophetic, di ba? Nung naalala natin nung Sunday, noong topic ni Pastor Ronnie about sa parental duty, doon pinakita doon, inexplain ni Pastor na hindi lang pag-blessing ay hindi lang po basta blessing. Merong pong kaakibat na prophecy na hindi lang ikaw pagpapalain kundi ito pa ang mangyayari sa iyo sa mga susunod na panahon. Ngayon, alam naman natin, ako naniniwala that God is sovereign sa buhay natin but also God is so gracious to us. Ano man ang mga nakatala na sa iyo, mangyayari at mangyayari yan. Mangyayari at mangyayari yan. And kung paano ka namumuhay sa mundong ito, yun magdidictate kung ano ka. Kung ano ka ngayon, anong sitwasyon mo ngayon, it is the result or a product na kung ano yung ginawa mo noon. At kung ano pa ang gagawin mo ngayon, it will become the product kung ano ang mangyayari sa iyo sa future. So ibig sabihin, God is sovereign sa buhay mo, pero merong ang blessing na naipapatong para sa iyo, it is appropriate sa kung ano ang ginagawa mo ngayon. Yan ang pag-uusapan natin. 'Di ba? The appropriate the appropriate blessing for you. Ayan. So, let's see, kasi hindi po ako naglagay ng points kasi gusto kong bakita lang natin yung lesson sa ating pag-uusapan ngayon and hopefully lahat tayo may dala-dalang mga Bible kasi mag-open lang tayo ng Bible natin. So, alam ko, itong 12 tribes of Israel is nagre-represent ng iba't ibang klase ng tao. Same with the church. Iba-iba po ang ating mga karakter, iba-iba po ang ating mga ginagawa sa buhay. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng i-judge ang isang tao na siya maduman sa impyerno kung siya Kristiyano, siya maduman sa impyerno. Hindi. Kasi sa 12 tribes of Israel, nakita natin at nalaman natin nung pinag-aaralan natin itong 12 anak ni Jacob, may mga flaws.
But it doesn't mean maduman din sila sa impyerno. Lahat sila iisang patutunguhan, pero nga, yung blessing is appropriate para sa kanila. Dito sa ating pag-uusapan, malapit na pong mamatay si Jacob. Malapit na mamatay si Israel, at ang ginawa niya, ginather niya ang lahat ng kanyang mga anak, and he delivered a prophetic oracle related to their future. Hindi lang po siya nagbigay ng blessing, kundi it is also a prophecy sa kanilang magiging future. The word blessing, di ba, napag-usapan na natin ito nung Sunday, did not always contain positive dedications. Mamaya mapapakita po natin yan. And kung meron po kayong mga Hebrew Bible, pwede po ninyong buksan. Diba? Makikita po natin dito, may iba't iba kasing klase ng blessing. Mamaya papakita ko po sa inyo. Doon sa binasa ni Kiyumi sa Genesis chapter 49 is similar na ang pagbe-bless ni Moises sa 12 tribes of Israel sa Deuteronomy chapter 33 verses 1 to 21. Ayan, similar po sila noong bago sila pumasok doon sa Kanaan, bago sila makarating doon sa Promised Land, blines manggilayon ni Moses yung 12 Israelita. Pero merong mga differences sa blessing ni Jacob and ni Moses na kanilang i-pronounce. So, sa word na blessing, sa verse 28, basahin natin, yung sabi dito sa verse 28, ito ang 12 anak ni Israel at gayon sila binasbasan ng kanilang ama ayon sa basbas na angkop sa kanila. So, appropriate blessing for them. 3 beses po itong binanggit sa verse, 3 beses, 2 verb, isang pronoun. Yung papag-usapan po natin yan. Ang word na blessing is hindi lang po siya patungkol sa mga benefits. Hindi lang po siya patungkol sa sinasabi nating, halimbawa, i-bless mo ang isang tao, binibless ng Panginoon ang isang tao, bibigyan lang siya ng pera, bibigyan siya ng lahat ng kanyang mga pangangailangan. Yan po ang isang explanation or isang definition ng blessing. Another term ng blessed is to bless the Lord. Diba? Makapapasa natin yan, diba? Kinakanta natin yan, bless the Lord, O my soul. Ibig sabihin ng blessed is papurihan ng ating Panginoon. So, it is another word. Another term naman ng blessing is judgment. And the word asap. Makita natin yan sa verse 1. Basahin po natin. Sa verse 1, sabi dito, ipinatawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi, lumapit kayo sa akin at sasabihin ko sa inyo ang mangyayari sa inyo sa hinaharap. Diba? Kayo mga anak, magsilapit sa akin, akong inyong ama ay sumandaling dinggin. The word na blessing is, just sa blessing na yan, is hindi lang po siya patungkol sa blessing na bibigay sa iyo. It is also a prophetic term na kung ano ang mangyayari sa kada isa sa kanila. Makikita po natin dito, kung napansin nyo na sa pagbabasa ni Kiyumi kanina at sa pagbabasa ni Kiyumi kanina, kung mapapansin po ninyo, hindi lang po siya positive. Hindi lang positive. Kaya nga sabi ko nga kanina kay Makmak, nagkikwentuhan na kagad, may sinabihan ko na kagad siya ng isang punto ko kanina na doon sa kay Ruben, panganay, pinakamalakas sa mga magkakapatid, mapusok ang loob, pero ang katulad niya ay baha ang katulad, sa verse 4. Mamaya papag-usapan po natin yan. Basically, technically, dito ipinatawag na ni Joseph. Si Joseph po, hindi lang po siya tinawag niya ang kanyang mga anak, kundi he uses the term sa kanyang sarili na siya ay si Israel. Siya ay si Israel. Hindi niya lang tinawag bilang kanyang mga anak, ang kanyang mga anak, he uses the term for himself as a Israel. Ibig sabihin, itinatalaga or pinapakita ni Jacob na pinapaunawa sa kanyang mga anak na ako ay Israel at kayong 12 ang magiging tribo ng Israel. So, ibig sabihin, hindi lang kayo basta-basta mga anak ko, kundi kayo ang mamumuno sa kada tribo. Magiging isang bansa tayo. So,
yung sa sinabi naman niya sa verse 2, kayong mga anak, magsilapit sa akin, akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Sinabi niya dito yung word na hear and listen, sumandaling dinggin. Similarly, ang ibig sabihin po dito, yung word na to gather is a more general term na instruction to gather. It is also a military term na kailangan mag-gather kayo or assemble. Diba? It is a military term na mag-assemble, makinig kayo, itong mangyayari sa inyo, pagpapalain ko kayo, ito ang gagawin ninyo. Magiging isang bansa kayo at ito yung mga mangyayari sa kada bansa na nasa sa inyo. So, umpisahan natin kay Ruben. Diba? Alam naman natin na ang panganay na anak ni Israel ay si Ruben. Diba? Pero napag-usapan natin din noong Sunday na pahapyaw ni Pastor Ronnie na si Ruben ay inalisan ng kanyang rights. Bakit ano ang reason kung bakit inalisan ng pagiging rights ng pagiging panganay si Ruben? It is because sinipingan niya ang kanyang ang asawang alipin ng kanyang ama. So basahin natin. Ruben ang aking panganay. Ayan. Panganay na anak, sa lahat kong supling ay pinakamalakas. Ayan. Mapusok ang loob, baha ang katulad, bawat madaanan ay sumasambulat. Sa kabila nito'y hindi kasisikat, hindi mangunguna, hindi matatanyag. Pagkat ama mo ay iyong hinamak, dangal ng aliping asawa ko ay iyong winasak. It is a positive or hindi to positive, Kumbaga, sinabihan niya ng blessing, pero taliwas sa pag-iisip natin ng word of blessing. Kaya nga sabi ko dapat maunawaan natin ang another term ng blessing. Nirecognize niya yung pagiging panganay na anak ni Ruben. Pero dinescribe si Ruben as unstable. Pakiano nga sa English peron. Sa English yung chapter 4 para mas maunawaan natin. Kasi mas maganda kasi sa English eh. Ayan. Turbulent as the waters. Ayan ang term. Sa ibang version daw kaya Yan, uncontrollable as water. May term dyan na isang term na ginamit sa ibang version, unstable water. Kaya nga sa Tagalog, kinumpara baha. Kinumpara siyang baha. So, ang word na unstable is nanggaling siya sa idea na recklessness or instability. Instability compared to waters, kung i-compare ninyo, pag nagbasa po kayo ng Bible sa Old Testament, or sabihin na natin sa mga kanta, kasi minsan hindi natin nababasa yung mga ganong term eh. Di ba, yung word na raging sea, familiar ba kayo doon? Di ba, minsan, when the oceans rise and thunders roar, lahat pag nakakabasa kayo ng nagngangalit na dagat, nagagalit. Ang ibig sabihin niyan sa mga Israelita, sa Hebreo, hindi po talaga totally dagat. Yung nandoon, noong si Pedro ay lumakad sa tubig, 'di ba? Lagi natin nare-representation yung calamity is mga problema sa buhay. Pero yung raging seas is nag-describe po yon ng enemy. Ang ibig sabihin ng enemy, ito para mas maintindihan natin, 'di ba? Alam niyo na ang pakikipaglaban noong panahon. Alam niyo ba yung pagigera noong panahon? Sa mga tribo, wala po silang mga baril, wala po silang mga tangke, wala po silang katulad natin. Talagang mano-mano. Kung merong sibat, tabak. Tapos meron po silang hawak-hawak na flag or banner, di ba? Kaya nga, isa sa tinawag ng Panginoon na the Lord is our banner. Ibig sabihin, dala-dala natin ang bansa, ang ating hari ay ang Diyos. Wala tayong hinahari. So kung i-imaginein mo, kapag papalapit sa yung dalawang magkalaban, gano'n. Kapag marami ang kalaban na papalapit, metaphor nila yon as a raging sea. Ibig sabihin, active, malakas sila, ganyan, sobrang lakas. Ganun po yung ibig sabihin. Pero kinumpara ni Jacob si Ruben as unstable. Though malakas ka,
Pero, unstable ka. Kaya po, bumabaho ang isang tubig kasi unstable. Isipin na natin, kapag meron kang tumbler na tawag dito, yung tumbler na plastic, mag-stock ka ng tubig dyan, tapos hindi mo inumin for 1 week. Pag inamoy mo, baho. Di ba parang kanal? Di ba? Depende lang siguro sa liwoy ngaya kang mainom. Pero alam mo, sa totoo lang, kaya nga bumabaho po Kaya nga yung kanal bumabaho Kasi unstable ang water Bukod pa sa maraming tubig, sa maraming mga basura. Unstable. So, ibig sabihin, dineclare or pinapasabihan dito ni Jacob na si Ruben ay unstable. Ganyan ka. Mabaho ka. Malakas ka nga, pero yung lakas mong yan ay hindi mo magagamit. Kasi, baka. Diba? So, sinabi niya yan. So, parang ina-address dito na nawalan ng tiwala si Jacob kay Ruben. So, yan ang prophecy niya kay Ruben. Kaya, inalisan ka ngayon, malakas ka man ngayon, inalisan ka ng rights sa pagiging panganay, kaya ngayon, hindi ka sisikat. Kaya kung mapapansin po ninyo, sa 12 tribes of Israel, sa tribes ni Ruben, wala pong nag-rise na kings, judge, and prophet. Sa tribes po ni Ruben, wala pong nag-rise po dyan na kings, prophets, or judges. Wala po. So ibig sabihin, kabilang ka lang sa tribes, pero parang wala kang ambag, Ganun lang siya. Alam niyo po ba mga kapatid, ito rin ang kaingatan natin, small act of sin, ang akala natin maliit na kasalanan, di ba? Ang akala natin, itong ginawa niya, malaking kasalanan to. Kasi nakipagtalik siya sa asawang alipin ng kanyang ama. Malakas ka man ngayon, sabihin na natin, ang dami mong mga ability to glorify God or something na ang dami mong mga skills na pwede mong magamit sa church, pero kung ikaw ay ginagamit mo yan sa mga pagkakasala, you are unstable. Kaya nga marami pong mga Kristiyano na kahit na napaka-gifted nila, hindi nila ginagamit para sa Panginoon, ang description ng Biblia, isa kang mabahong baha. You are unstable water. So, hindi ka sisikap. Church ka, Christian ka, malakas ka, pero wala kang ambag sa church. Taga-pulpil ka lang ng upuan. Parang ganon. So, hindi dapat mangyari sa atin to mga kapatid. Mamaya, papakita ko po sa inyo yung lesson sa kabuuan. Pangalawa, si Jacob ay pinagpala si Simeon tapos si Levi. Ito, positive. Hindi to positive. Ano ba yung maaalala nyong ginawa ni Simeon tapos ni Levi? Kasi itong lahat ng mga pangalan dito, iilan lang po dito ang mayroong account na story sa Biblia, mga highlighted accounts, mga highlighted story. Si Simeon at si Levi, yung binigay sa kanila ay sumpa. Sa Jacob's refusal to seek their counsel, loss of honor, ibig sabihin, meron kasing ginawang bagay itong dalawang ito. Ang pinakakilalang ginawa nila ay nasa Genesis chapter 34. Noong ginahasa si Dina, ayan, yung ginahasa ang kanilang kapatid na babae, ang unang-unang kumulo ang dugo, si Simeon tapos si Levi. Ang ginawa nila, nakipag-negotiate sila doon sa kanilang kaaway. Ang akala ng kaaway is okay na. Ay kailangan, kapag makikipag-asawa ka sa aming kapatid na babae, kailangan mong magpatuli. Ayan, nagpatuli yung lahat ng mga lalaki. Lahat, noong siguro, grabe na kulog-kulog kang ninda, na tinataksinda. Ang ginibo ni Levi, tas ni Simeon, dalawa lang sila, pinatay nila ang lahat ng tao na naroon. At ito pa, sinamsam pa nila yung kanilang mapapakinabangan. Yung oxen. It is similar kay King Saul.
'Di ba? King Saul. Na ang instruction ng ating Panginoon ay patayin ang lahat ng mga tao doon. Pero ang ginawa nila, kahit mga hayop patayin, pero ang ginawa nila, yung hari, kinuha ni Saul, at yung mga matatabang mga hayop. Kaya nga doon nagsimula, doon nabuo ang kasabihan na obedience is better than sacrifice. Ano? Yan ang kanilang mga ginagawa. Ano? So, it is negative. Sabi dito, Simeon at si Levi na magkapatid, ang sandata nito'y ipanlulupig. Ang usapan ninyo'y di ako sasali. Kumbaga, inalis na ni Jacob ang kanyang connection. Aba, hindi ako kasali diyan. Kung may mangyari man, hindi ako madadamay. Ano? Sa inyong gawain, hindi babahagi. Kapag nagalit, agad pumapatay, lumpo pati hayop kumatuwaan. Diba? Yan ang sinabi niya. Yun yung nangyari nga. Kayo'y susumpain sa bangis at galit, sa ugali ninyo'y mapaglabis. Kayo'y magkakawatak-watak sa buong lupain at sa buong Israel pag ngangalatin. So, ibig sabihin, mawawalan ito, basically, dahil sa kanilang ginawa, si Levi, wala po siyang mga Levita, wala po silang parteng land sa Kanaan. Pero ang ginawa ng Panginoon, dahil gracious nga ang Panginoon, ang tribes na Levita Levi, ginawang mga Levita na kung saan sa templo po sila. Ang magpo-provide sa kanila, yung kanilang mga kapatid. Doon po nagmula na nagkaroon ng law ng 10%. Or kanilang ng tithes, sa mga Levita na mayroon silang mga pang-sustain. At yung prophecy naman kay Simeon, halos talagang nagkawatak-watak itong si Simeon at hanggang sa dumating sa panahon na nawalan po talaga sila ng lugar sa Kanaan. So dahil sa mga kanilang mga ginagawa. Pagpapala naman kay Judah. Ito, one of my favorite na prophecy or na blines ni Jacob ay ang pagbibless niya kay Judah. Si Judah is the first of the positive blessings from Jacob. Alam niyo po ba ang words ang ibig sabihin ng name na Judah? Ang ibig sabihin ng name na Judah is praise. 'Di ba? Praise. And that is what Jacob pronounced that he would receive from his brother. So kung mapapansin po natin, bakit positive? Unang-una, sa Genesis chapter 37 verse 26, Genesis 37 verse 26, noong nag-uusap-usap etong magkakapatid na ito na patayin si Joseph, ang ginawa ni Judah, kasi alam niya niligtas niya ngayon si Joseph. Sabi ni Judah, wag na natin patayin si Joseph. Though meron siyang suggestion na para lang hindi mamatay si Joseph. Sabi niya, wag na natin patayin si Joseph, ibenta na lang natin para magkaroon tayo ng pera. Pero ang pinaka-layunin niya doon ay iligtas talaga itong si Joseph. So ibig sabihin, nagkaroon ng tiwala sa kanya hindi pa siya nagkaroon ng tiwala sa kanya si Jacob. Nagkaroon naman ng tiwala si Jacob sa kanyang anak na si Judah nung time na itapik natin na topic ni Pastor dati na pabalik-balik ang magkakapatid sa Egypt tapos sa Kanaan noong meron ng famine. Di ba? Ang sabi ni Judah sa kanyang tatay kasi ang gusto ni Joseph pasamahin si Benjamin. Tama? Ang sabi ni Judah, itataya ko ang aking sarili. Kung hindi makabalik si Benjamin na buhay sa iyo, itataya ko ang aking sarili. Sa akin mo lahat, sisihin ang lahat. Sabi niya ganyan. Kaya ang ginawa niya, na-earn yung trust. Na-earn niya ngayon yung pagtitiwala ni Jacob doon kay Judah. At ngayon dahil sa gayon, si Judah naman ngayon ang pinalid ni Joseph papunta doon sa Egypt. Alam niyo po ba, ang small act of faithfulness, malaki po ang may aambag niya sa kabuuhan na pagplano ng Panginoon. Isipin na natin, siguro kung hindi po nag-interact si Judah
Hindi po nagsabi si Judah na wag na nating patayin si Joseph. Marahil po wala pong Israelita. Alam niyo po ba kung bakit? Hindi magiging governor si Joseph. Pag dumating ang tagutom, patay ang Israelita. Patay ang Israelita. Ano pa? Inako niya pwedeng maging kasalanan ng kanya. Ako na lang ngaya ang pwedeng ako na lang ngaya ang sisihin mo kapag mayroong nangyaring masama sa aking kapatid na si Benjamin. At lastly, siya pa yung nanguna na kapag mayroong labanan na mai-encounter ang mga Israelita. Alam niyo po ba, it is a characteristic of the Lord. Kaya pala, sa lahi ni Judah, diyan nagsimula or diyan nagmula ang lahi ni Jesus Christ. Kasi nandiyan yung characteristic niya na handa niyang iligtas ang individual. Handa niyang iligtas ang individual. Handa niyang akuin yung kasalanan. At handa niyang iligtas ang lahat. Para lang, dahil yun sa grace ng Panginoon. Kaya pala si Judah, kaya pala kapag natin, napakaganda pala ng prophecy kay Judah. Judah's blessing included praise from his brothers. Di ba? Sabi doon, binasa natin kanina, basahin nga natin. Ikaw naman, Judah, ay pupurihin ng inyong mga anak at ina mong mahal. Di ba? Hawak mo sa ilegang iyong kaaway, lahat mong kapatid ay sa iyo ay gagalang. So ibig sabihin, military victory over the enemy, his brothers will bow down, parehas pa rin, di ba? Yung meron ditong description sa kanya na isang lion, di ba? Mabangis na leon ang inyong larawan. Kaya diyan po nagsimula na maisabi na the Lion of Judah, which is si Jesus Christ himself. So, the deception of the lion suggested authority. It is also later become messianic metaphor of Messiah's authority sa Revelation chapter 5, verse 5. So, ibig sabihin, napakaganda ng ibinigay na blessing dito kay Judah. Now, ang gusto ko pong malaman ninyo, small act of faithfulness sa ating Panginoon, makaka-apekto po yan sa body of Christ. May mga ginagawa kayo na something na para sa kaibubuti ng kapatiran, for the glory of God, pero mga kapatid, kung minsan nakikita natin na parang walang epekto, huwag po kayong maniwala. Malaki po ang epektong nagagawa ng small act of faithfulness mo sa Panginoon. Hindi man ninyo nakikita ngayon, pero in a very, very big picture, alam yan ng Panginoon. Magagamit yan ng Panginoon. Even po ang mga masasamang nangyayari sa buhay mo. Kaya nga po, yun yung sinabi ni Joseph. Nasabi ni Joseph na, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba, huwag kayong malungkot, kasi hindi naman talaga kayo ang nagpadala nito sa akin. Though sabihin na natin, sobrang sakit na naranasan ko sa inyo, pero hindi kayo ang nagdala sa akin dito. Ang Diyos ang nagdala sa akin dito. Diba? So, ibig sabihin, talagang ang pangako ng Panginoon, talagang siyang matutupad. Kapag ano ang sinabi ng Panginoon, ano man ang pre-claim niya sa imo na future mo, yan ang mangyayari. But sa atin po, wala pong pinoclaim na future sa atin. Ang future na proclamation sa atin is ang langit. Pero wag po kayo baka mamaya may magsabi sa inyo na someday ngaya ikaw ay magiging ganito mayaman, ikaw ay magiging engineer, ikaw ay magiging Hindi po galing sa Panginoon 'yon. Wag po kayo maniniwala sa mga gano'n na magsabi sa inyo baka mamaya pag sinabihan kayo noon bigla kayong tumumba or something na So hindi po 'yun katotohanan. Another thing is si Zebulun. Yan, Zebulun. Diba? Sa baybaying dagat, doon ka, Zebulun, ang sasakyang dagat sa iyong kanlungan, kakanlong, ang inyong lupa ay aabot sa Sidon. So, tawag dito, basically, pre-claim nyo lang na ito yung magiging ito ay appropriate sa iyo, ito yung magiging tahanan mo, ito yung magiging tribes mo. Dito ka Another thing is si Issachar. Si Issachar naman ay
Nagre-representa po si Issachar ng strength. Ibig sabihin ng kalakasan. Ano, sabi dito, malakas na asno ang katulad mo, Issachar. Ang word na asno po, ang asno, ginagamit po yan sa pangtrabaho. Sa panahon natin ngayon, ang karabaw tama? Bako ayam, bako ikos, karabaw. So karabaw talaga ang tinagamit. Si Dide, asno. Ibig sabihin, it is nagme-metaphor po ng kahalagahan ng hard work. So, na kanya makita ang inyong kapahingahan, ang lupain doon may mainam, tiniis na niyang makuba ang sapasan, ibig sabihin sa burden, nagpaalipin kahit na mahirapan. So, specifically, talagang yan lang po talaga ang sinabi. Kasi kung, ito pinag-aralan ko po, ito talagang, sabi ko, pag in-specific natin ang bagay na ito, baka abutin tayo ng hapunan ng maray. Baka mabanggihan po kita. So, kaya sabi ko, pahapyawan na lang natin kasi mayroong pong importanteng lesson na makakuha natin dito mamaya. The blessing of Dan. Si Dan naman, magiging isang pangunahin katulad niya ng ibang pinuno ng Israel, ahas na mabagsik sa daan tabi ng daan ang handang tumuklaw, kabayong daraan, upang maihulog iyong taong sakay. Nagsabi pa dito sa verse 18, pagliligtas mo, O Diyos, ako'y maghihintay. Ang pinakamaliit sa mga magkakapatid, pinakamaliit na tribo ay si Dan. Though maliit si Dan, sabihin ko po sa inyo, nagre-representa po siya ng authority at ng authority ng judge. Kaya nga po, nanggaling po sa tribo ni Dan si Samson. Si Samson. Diba? Kung kilala po ninyo si Samson, siya po yung may mahabang buhok. Diba? Na pumatay lang naman ng 300 na Palestino gamit ang panganang asno. Pangalang ng asno gamit niya, ginadan niya ang 300 Pilistino. Ganun po siya kalakas. So, dyan po nagmula ang mga judges sa lahi ni Dan. Another ay si God. Harangin si God ng mga tulisan, lalabanan niya at magtatakbuhan. So, napaka-very brief ng word na God. Ang ibig sabihin ng word na God is truth. Ibig sabihin the verb is attack. So napaka simple. Next ay si Asher. Si Asher, ang bukid ni Asher ay pag-aanihin ng mga pagkain ng mga taong marangal. Wow. Napakagandang pangalan pala ang Asher. So another thing is si Naphtali, lahat po yan, and hanggang sa dumating kay Joseph. The word Joseph, sa verse 22 to 26, basahin ko po sa inyo. Yung pagpapala kay Joseph. 22, si Jose naman, baging nababunga sa tabi ng bukal, nakatanim siya. Paakyat sa pader ang pagtubo niya. Ang mga ngaso ang nagpapahirap, pinahabol siya ng palasot sibat. Subalit sa iyong busog ay mananatiling malakas, ang iyong bisig ay palalakasin. Ang dahilan nito'y ang Diyos ni Jacob, pastol ng Israel, matibay na muog, Diyos ng inyong ama't siya ay masaklolo, ang makapangyarihang Diyos, magbabasbas sa iyo, magbuhat sa langit, ibubuhos ang ulan, malalim na tubig sa lupa ibubukal, dibdib na malusog, pati bahay bata't pagpapalain di kanyang babasbasan. Darami ang ani, bulaklak gayon din, maalamat na bundok ay pagpapalain, pati ang burol magkakamit aliw, pagpapalang ito nawa ay makamit ni Joseng nawalay sa mga kapatid. So, most favorable commendation ni Jacob ay si Joseph. Siya yung naman talaga ang pinaka-paborito. Kasi si Joseph po ang panganay na anak ni Rachel. Description is fruitful, divinely strength, and divinely blessed. Itong si Joseph. Sa most English translation, ang
ang sabi dito, though the Hebrew uses the word son, similarly, the word usually rendered in English as branches, in the Hebrew word, banot, which is literally daughters. So, ibig sabihin, magiging fruitful talagang itong si Joseph. So, tawag dito, napaka pinagpala at napaka favorable ang commendation ni Jacob kay Joseph. So the lastly is yung pagpapala naman ngayon kay Benjamin. Kapatid ni Joseph kay Rachel. The final blessing of Jacob is reserved for his youngest son, Benjamin. Tulad ni Benjamin, lobong pumapatay, sumisila ito at inaalmusal, kung gabi ang huli pinaghahatian. So, dito merong nabanggit sa Judges na nagsimula yung mga Benjaminita, mga left-handed. Karamihan, mga left-handed, ang kanilang mga pinatay ay 26,000 men. Makikita po natin yan sa First and Second Kings, sa mga arkana. Sa Judges, sa Judges chapter 20 verse 15. Sadly, Benjamin ay fighting on the wrong side in this battle, then ultimately suffered the judgment of the Lord. Correct me if I'm wrong, alam ko kay Benjamin din nagmula na nagkaroon ng pag-aaway-away, yung nagkaroon ng civil war dahil sa panggagahasa ng lahi ng Benjaminite doon sa isang I think basta mayroong ginahasa doon na ang ginawa, inihain na lang yung anak hanggang ginahasang magdamag hanggang sa namatay. Ang ginawa, chinap-chap at inilagay sa 12 tribo. Kung makikita, kung naalala po ninyo. Sa lahi ni Benjamin, may mga skilled archer. Hindi skilled archer, kundi archer, mga namamana. Di ba? Diyan po nanggaling si King Saul at si Mordecai at si Esther sa lahi ni Benjamin. So, napaka simple ng pronounce. Ang buhay ni Jacob ay umiikot sa blessing. Una-una, blessing na natanggap niya sa kanyang family sa pamamagitan ng deception niya. Paano? Nakuha niya yung deception, yung blessing sa kanyang tatay na si Isaac, sa dinisib niya. Nagbalat kayo siya na parang siya si Esau, kaya nakuha niya yung pagpapala. Pagpapalang divinely favor comes from the Lord sa pamamagitan ng pinili talaga siya ng Panginoon na siya talaga ang magiging panganay. Pero in his way, wicked way. So, kahit hindi naging wicked si Jacob, naniniwala talaga ako na sinabi ng Panginoon na siya ang magiging panganay. Nagkaroon din siya ng blessing sa pamamagitan ng kanyang tiyuhin na si Laban. Pero hindi yun bumalik sa kanya. At yung blessing na rin na yun, ang ibinigay niya sa kanyang kapatid na si Esau. So, binigay niya rin yung blessing. And ultimately, blessing na kanya na-receive ay yung blessing na nanggaling din sa kanyang anak na si Joseph. Now, ano pong ibig sabihin? Ano pong gusto pong malaman dito? Appropriate blessing for you. Sa nangyari sa kanila, sa kanilang prophetics na binanggit sa kanila ni Jacob at mga pagpapala, magiging positive man yan or negative, it is the product of decision making. Sa decision, mayroong consequences. Doon sabihin na natin pinili siya, si Ruben pinili silang lahat na 12 tribes. Pero dahil sa kanilang mga ginawa, instead na sanang may nakalaan na mga pagpapala sa kanila, dahil lamang sa mga maling ginawa, small act, na kanilang mga ginawa sa kanilang buhay, mararanasan nila ngayon ang consequences. It is either positive or negative. Diba? Positive kay Judah, negative kay Ruben, kay Simeon, kay Levi. What matter to God is your character. Mga kapatid,
sovereign ng Panginoon. Mamaya, ipapaiyano ko din sa inyo to na meron ng nilaan sa atin ang Panginoon. Ano? The decision we make today can have a long-reaching impact on our families. God's blessing are open and in accordance with our character, and God's grace turns today's curse into tomorrow's blessing. Now, sabihin na natin, alam naman natin, lagi na natin itong napapakinggan, ulit-ulit na lang. Bakit kaya nagkakaroon kung bakit ka ngayon naranasan ang bagay na ito, it is because nangyari na yan before sa'yo. Kaya ka nagkakaroon ng paghihirap sa iyong katawan, nagkakaroon ka ng sakit, kasi dahil yan sa ginawa mo noon. Dahil sa pangabisyo mong ginawa noon. Ngayon, kung bakit ka nagsasuffer ngayon sa family life mo, it is because probably dahil ganun din ang nangyari sa iyo before. Meron kang ginawang mga bagay. Ako, nagsasuffer ako. Sabi ko nga dati, lagi ko sinasabi, nagsasuffer ako financially kasi dahil sa ginawa ko noon. 'Di ba? Masyado kong winaldas ang mga blessing na ibinigay sa akin nung hindi pa ako Kristiyano. Kaya ngayon, nagsasuffer ako. Kaya lahat ng mga nangyayari sa buhay po natin, product po yan ng nangyari sa iyo noon. Wag natin pong sisisihin ang Panginoon. Kung bakit ka nahihirapan ngayon, hindi po dahil sa Panginoon yan. Dahil po yan sa consequences na ginawa mo noon. May mga pagkakasala na binigay na sa iyo ng warning ang Panginoon na huwag mong gagawin yan, pero yan ang nangyayari, ginawa mo, kaya nakakaranas ka ngayon ng consequences. Nangihina ka man ngayon, it is because there is consequence sa ginawa mo noon. Ano ba? Kaya nga, hanggat maaari, ito sabi ko po sa inyo, katulad ng kay Ruben, hanggat maaari, kung malakas ka man ngayon, kung marami kang mga talent, ipagamit mo na yun sa Panginoon. Kasi kapag hindi mo yan pinagamit, pagsisisihan mo yan balang araw. Christian ka nga, pero parang hindi fulfilling ang pagiging Christian mo kasi hindi ka nagagamit ng Panginoon. Ano? So, tandaan po natin. Pero meron pong pag-asa, Kasi tinapik ito, specifically, particularly para sa kanila po ito. Hindi po natin to pwedeng kunin para sa atin, mga kapatid, Hindi porket nag-devotion ka na ay, magiging malakas ako. Hindi. Wag po tayong ganong Kristiyano, Ito, particularly, ang blessing na ito ay para sa kanila lang. So, wala po tayong dapat kunin dyan. Ang kukunin lang natin dito ay yung aral na ang ibig sabihin, may appropriate na blessing para sa isa't isa. Kaya wag po tayong maiinggit sa mga kapatiran po natin, mga kapatid. Wag tayong maiinggit, ay bakit si kapatid, ganito ang pagpapala niya. Lord, ako nagpapagamit ako sa iyo Sobra-sobra pagpapagamit ko sa iyo, bakit ito lang yung nakukuha ko? Bakit hanggang dito lang ako? Marami pong question na maraming dapat nating isang-alang-alang dyan. Ikaw ba'y naglilingkod sa Diyos para sa pagpapala? O naglilingkod ka sa Diyos para sa Diyos? Bakit tinitignan mo ang ibang tao? Yan ba ang goal mo kung bakit ka naging Christian? Now, fulfilling ang pagiging Christian natin, mga kapatid, kung ang ating pinagpupukusan ay ang ating Panginoon. Kung ang ating pinagpupukusan, kasi wala nang ibang ihigit pa sa pagpapala kung ang pagpapalang meron kang Diyos sa buhay natin. So, we learned from Ruben, Simon, and Levi the consequences of sin. Di ba? Matututunan din natin kay Judah yung confidence na na-earn natin kapag ikaw ay faithful. So, napaka-dami. Alam ko, mga kapatid, ibabalik ko lang po kasi gusto kong mas makuha natin Ang plano ng Panginoon, in a big picture, meron siyang plano is to save the humanity, to seek and save the lost. Now, sa ating Christian life, sa ating pag-walk dito in a sanctification process, which is napakahirap na proseso ng isang Kristiyano, kung hanggat maaari lang pwede na magduman sa langit para day na magkasala, day na mahirapan, pwede na nating shortcutin, diba? Pwedeng gawin natin, pero hindi po pwedeng gawin yon. Pero ngayon, nasa sanctification process ka, napakahirap. Merong inilaan na kwento ang bawat isa, ang Diyos para sa atin.
God is sovereign. Ang Diyos pa rin ang magdidikta kung saan ka. Base po yan sa kanyang kalooban, sa kanyang will. Ngayon, merong mga bagay na hindi mo nakukuha, na hindi ibinibigay sa iyo ng Panginoon kasi hindi naman talaga para sa iyo or hindi pa oras or something na nagiging pasaway po tayo. Ganyan po ang ibig sabihin niyan. Hindi natin nakokontrol ang circumstances sa buhay natin on how we react. 'Di ba? Pero makokontrol natin doon, we are responsible kung paano natin i-handle ang mga nangyayari sa buhay natin. Ngayon, katulad ni Dina, ginahasa si Dina, kung paanong i-handle nila yun. Nagkaroon ng impact sa kanila yon. Nawalan tuloy sila ng inheritance sa land ng Kanaan dahil sa kanilang ginawa. Di ba? Sa pagiging mapusok ni Ruben. Sa pagiging mapusok niya na nakita niya yung kanyang asawa ng kanyang ama, nakipagtalik siya. On how, kung paanong ini-handle natin ang circumstances, doon magdidikta kung anong pwedeng mangyari sa iyo sa mga susunod. Hindi natin mga kapatid, nandito ka na sa kalagayan mo ngayon. Nandito ka na sa kalagayan mo ngayon, something sabihin na natin, nahihirapan ka man, o kung hindi, praise God. Di ba? Pero ngayon, lahat tayo mayroong mga struggle sa buhay. Dala po yan na consequences. At alam natin, kapag nagpatuloy ka dyan, sa sitwasyon mong yan, alam mo nang kakahantungan mo. Di ba? Kung ikaw, sabihin na natin, nanghihina ka ngayon, tapos susuko ka sa Lord. Ibig sabihin ng susuko, hindi yung isusuko mo kay Lord yung buhay mo, kundi susuko ka na ayaw mo na kay Lord, hindi ka nagpapatuloy. Kahit hindi ako, sabihin na natin, kahit hindi ako propeta, pwede kang masabihan na kung ano nang pwedeng mangyari sa iyo sa mga susunod. Kasi written na sa Biblia, ang sino mang bumalik sa kanyang buhay, ay mas doble pang mararanasan niya. Hindi man natin na-control ang sitwasyon, sa mga susunod, pwede nating mabago. Pwede nating mabago. Now, sabi ko nga kahit anong mangyari sa buhay natin, mangyayari at mangyayari yung written ng Panginoon sa buhay natin. Yung finish na, kumbaga, kapag nanonood po tayo ng movie, kami kasi ni Sheila mahilig kami manood na rin ng movie. Nakahiligan na rin namin talaga po yan ng banding namin. Kahit sabihin natin, once lang, manood lang tayo ng movie. Kapag alam mo yung movie, kapag nasa YouTube ka kasi, sa cellphone ka nanonood, pwede mong i-pass forward. Di ba? Pwede mo siyang i-pass forward. Kapag, ako nanood kami nanood kami ng Malyari. Ni Sheila May, alam na namin yung kwento niya. Alam na namin kung saan yung part na makakigig. Alam namin sa Indae. So, ibig sabihin, alam mo na. Kapag alam mo na yan, makikigig. Pag pinanood mo yan, ulit-ulitin mo yan, hindi ka na makikigig. Mapapaghandaan mo na. Alam mo mga kapatid, ang plano ng ating Panginoon, yung proclamation ng blessing ng Lord sa atin, alam niya na. Pero bakit hindi niya sa atin pinapakita? Wala nang excitement. Di ba? Tama, wala nang excitement. Alam niyo ba kung bakit hindi binibigay sa atin ng Lord yung blueprint? Yung plano niya sa atin? Hindi. Kahit sabihin na natin, hindi talaga mababago ang plano ng Diyos sa atin. Kung bakit hindi sa atin binibigay ng Diyos ang blueprint? Kasi magtitiwala tayo doon na Wala na sa Diyos. Di ba? Hindi na tayo magtitiwala sa Panginoon. Kung alam nila ng 12 tribes of Israel ang kanilang patutunguhan, hindi na sila magtitiwala sa Panginoon. Kaya nga, everyday na buhay natin, ang kailangan gawin natin, mga kapatid, pananampalataya sa Diyos. Ang pananampalataya po sa Diyos ay hindi po natatapos sa pagtanggap natin sa Kanya, kundi sa araw-araw na buhay natin, kailangan manampalataya tayo sa Kanya. Kaya kung ano man ang mangyayari sa atin, alam natin kung paano tayo mag-react. Naalala ko po yun. Sovereign ng Panginoon, mangyayari ang kagustuhan niya. Pero gracious ang Lord, mga kapatid. Naalala ko po ang isang account sa Bible, sa Gospel. May isang babae na I think hindi siya Hudyo. Nakalimutan ko kung ano siya, Alipin or something. May sakit ang kanyang anak, dying na. Sabi niya, Panginoon, pwede mo po bang pagalingin ang aking anak?
Ang sabi ng Diyos, hindi maaaring ibigay ang pagkain ng anak sa mga aso. Wow, grabe naman si Lord. Ano ibig sabihin? Hindi ko pwedeng bigyan ng atensyon kasi ako ay para sa mga Israel lang. Sa mga pinili ko lang. Ano sabi ng babae? Oo nga, Lord. Pero kahit man lamang ang mga aso ay naghihintay ng mga mukmok na nalalaglag sa hapag ng kanyang mga anak, ng tao. Grabe ang pananampalataya nito. Sabi ng Panginoon, wala pa akong nakitang pananampalataya na kasing tulad ng pananampalataya ng babaeng ito. Umalis ka, panatag ka, magaling na ang anak mo. Anong ibig ko sabihin doon? Anong ibig sabihin ng kwento na yon? God is sovereign. Siya ang magdidesisyon sa mga pinili niya, pero God is gracious. When you come to God with faith, at talagang humingi ka sa Kanya, gracious siya na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Gracious siya. Ngayon, Kristiyano po tayo. Tanggap na po tayo sa langit. Meron ng plano ang Panginoon sa atin. Sovereign ang Panginoon sa atin. What we need to do, magkaroon ka ng pananampalataya sa kada buhay natin. Every day of our lives, talagang kailangan natin magkaroon ng pananampalataya. Again, sinabi ko na ito nung nakaraan, kahit mayroon ka mang maliit na pananampalatayang kasing liit ng butil ng mustasa, masasabi mo, explanation to ni JP kung kilala niyo po si JP. Yung sabi doon na magkaroon ka lang ng mustard seed na faith, kaya mo nang alisin yung bundok, palipatin nito. Alam niyo po ba, hindi mo kailangan ng malaking pananampalataya. Magkaroon ka ba ng malaking pananampalataya, pero ang pinapanampalatayanan mo yung sarili mo, kapag may nangyayaring sitwasyon sa buhay mo, sarili mo pinapanampalatayanan mo, mawala ka man ng provision, pinapanampalatayanan mo yung business mo, yung trabaho mo, wala rin po yung mangyayari. Pero unless, kapag maliit lang ang pananampalataya mo at yan ay nasa Panginoon, kaya mong alisin ang mga hindrances para ikaw ay magpatuloy sa ating Panginoon. Mararanasan mo ngayon yung blessing na nakalaan para sa iyo. So, lahat tayo nagkakaroon ng pagkakamali sa buhay. Lahat tayo mangyayari na nagkakasala tayo, lahat po tayo. Pero appropriate sa atin yung blessing na para sa atin. Ano? Yung blessing na meron tayo ngayon, it is just because of ating mga ginawa noong past. Pero meron pong blessing na nakaharap sa atin, it's either positive or negative. Ito ay base sa kung paano ka mag-react ngayong paglabas mo sa sanctuaryong ito. Paano tayo mag-react? Magkaroon ka ng pananampalataya sa ating Panginoon. Nakakaranas ka man ngayon ng mga paghihirap, mga kapatid, nananawa ka man ngayon sa pagiging Kristiyano. Grabe nakakasawa. Grabe ang term nakakasawa maging Kristiyano. Grabe naman yun. Wala ka lang ibang routine, punta church, lalo-lalo na sa mga kabataan, lalong-lalo na sa mga nagpapagamit dyan. Lalong-lalo na sa ating lahat, mga kapatid. Darating at darating sa punto ng buhay mo na parang tatamarin ka na. Paano ka magre-react dyan sa katamaran mong yan? Paano ka magre-react? Paano ka magre-react na magpagamit ka sa Panginoon? Yung talent mo. Baka dumating sa punto ng buhay mo, makikita mo na lang ang sarili mo, attender ka na lang sa church, hindi ka nagagamit sa church. Ang pagpagamit sa unahan ay isang pribilehiyo para sa atin. Pribilehiyong makapaglingkod sa King of Kings and the Lord of Lords. Now, ang gusto kong makita po ninyong blessing na appropriate po para sa atin ay yung nakalaan ng Panginoon para sa atin. Mangyayari at mararanasan mo yan kung paano ka mag-react ngayon. Kung paano ka mag-react. Blessing mo ngayon, yan na nararanasan mo, appropriate po yan sa iyo. Pero ang magmamatter ay yung future mo. Makikita po yan sa karakter mo. Kung ano ang karakter mo ngayon, kung may nakikita ka man na kamalian sa karakter mo ngayon, ipabago mo yan sa Panginoon. Para nang sa gayon, walang maging hadlang para maranasan mo yung pagpapala na nakalaan para sa iyo. Diba? Tandaan po natin, lagi ko sabihin po ito, diba? God's grace can turn a curse into a blessing.
Though curse yun, God's grace can turn a curse into a blessing. God's grace can turn today's curse into tomorrow's blessing. That is appropriate to you. Kung ikaw ay mananampalataya sa ating Panginoon. Sasabihin ko, ulitin ko, lagi ko inuulit. Ang pananampalataya sa Panginoon ay hindi natatapos nung ikaw ay tumanggap sa Kanya. Every day ng buhay natin, manampalataya tayo sa Kanya. Pastor, paano? How is your prayer life? How is your reading life? How is your walking? Yung worshiping habit, yung weeping habit, yung, di ba, fellowshipping. Ganyan po mga kapatid. Again, balik tayo sa basic. Kapag medyo nasisway na tayo, balik tayo sa basic. Balik tayo sa prayer habit, walking habit, witnessing habit, lahat niyang habit. W habit. Ano? So, pagpapala ng Panginoon ay nakalaan sa atin and ibibigay sa atin ng Diyos kung paano tayo nananampalataya sa Kanya sa ating mga buhay. God's grace can turn today's curse into tomorrow's blessing. Pagpalain po ang bawat isa sa atin. Who is our promise keeper? Walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi ang Diyos. Kailangan sila po muna ay maialay sa Diyos. Kailangan matanggap po nila ang blessings ng Diyos. As children go older, marami po ang sa kanila ay nag-e-impluwensya. Kailangan munang Diyos muna ang mag-impluwensya sa